Mas bumaba na daw ang krimen sabi ng PNP. Eh, pinaliwanag ko na nga po, 'di ba, 'no? Pinaliwanag ko na nga po. Alam niyo po, yung mga hindi kasi nila nakikitang krimen yun, eh. Yung mga krimen po ng mahihirap, hindi po nila nakikitang krimen. Hinold up ka, hindi ka naman po magre-report na niyan. Kadalasan po sa hinold up, inagawan ng cellphone, hindi na po pupunta ng presinto yan para mag-report. Karamihan, ha? Paano madadagdag yung crime rate yun? Inupakan ka lang basta. Naglalakad ka, inupakan ka lang. Huwag nyo sabihin hindi totoo yan. Ang tawag po dyan, pinagtripan ka ng mga adik. Yan po ba, nakatakbo ka na? Yung hindi ka kampante, yun po yun eh. Hindi po yun nasusukat ng crime rate. Tama naman yun, pwede naman yun. Eh, ano nila yan eh. Sa blatter nila yan eh. Ang tanong, nagpapa-blatter ba yung mga ano na yan? Ilan po bang mga rape victim yung natutuklasan natin? Inendorso na daw ni BP Sara. Alam niyo po, tsaka na po ako magsasalita tungkol sa endorsement niya ni BP Sara. Nasabi na po natin at hindi po ako magbabago. Si Amy Marcos ang ultimate mangga. Si Amy Marcos ang talagang napakahusay. Nung nadakip po si Tatay Digong, lahat tayo nagsabi no to Marcos. Oh, gaano po kagaling si Amy Marcos na mangga. 'Di ba yung nagtanim siya ng mga duda. Teka muna, ano nga pala ang sinabi ni Amy Marcos laban sa mga Duterte? Mula naman noon, wala namang sinabi yan laban sa Duterte. Eh may nagawa ka ba? Nung ang mga Duterte ay binabalatuban ng kapatid mo, may nagawa ka ba? Hindi po sapat na wala kang sinasabing masama. Yung kawalan mo ng aksyon, matapos mong garantihan si BBM, eh, malaking kasalanan po yun. Para kang nag-guarantor ng utang, tapos nung hindi makabayad, hindi ko naman utang yan. Singilin mo yung ano. Eh, ikaw nag-guarantor, hindi ko naman kilala yun. Ako ba nangutang sa'yo? Nakman po pa. How do we assure that our election report will be accurate as common citizens po? Hindi mo po ma-assure. Ang ma-assure mo lang, makaboto ka. Paano ko masasabi na ma-assure mo yan? Pero may laban ka, di ba? Kaysa naman, hindi ko naman ma-assure na itong boto ko, ito lalabas, wag na lang ako bumoto. O di, pinanalo mo na kalaban nun. Alam niyo po, no? Kung lahat po problemahin natin, to the point na hindi na lang tayo boboto dahil sa tingin natin dadayain lang tayo. Kasi kung ang isip natin dadayain lang naman tayo, 'di ba? Tinanim po natin sa isip natin, ano yung susunod na aksyon niyo? Dadayain lang naman ako, ba't pa ako pipila, bakit pa ako magpapabilad sa araw? Kung umulan pa, bakit pa ako magpapakabasa sa ulan? Eh dadayain lang naman, no? Yan po yung nakakatakot sa mindset na yan. Ngayon, kasi po ako ganito eh, no? Ako po yung tao na alam mo nang pagtatangkaan dayain ka, tapos wala ka pa rin ginawa. Ibig sabihin yung mga kandidato, wala pa rin silang ginawa. Tapos aangal lang sila, nadaya kami. Eh wala ka talagang karapatang tumakbo in the first place. Kasi boto na namin, hindi mo pa kayang bantayan. Alam niyo ibig ko sabihin? Lahat po sa laban, hindi po yan hanggang kampanya lang. Kung talagang lumalaban tayo, eh, titiyakin mo na hindi ka madadaya. Kasi kung kahit ako, kung madadaya na rin lang yung mga kandidato natin, kayang dayain. Wala talaga silang karapatan tumakbong senador. Wala silang karapatan maging senador. Dahil ang pagiging senador, panay dugaan yan eh. Nakita niyo yung inaangal nila? Tapos na yung BICAM, tapos nasingitan pa sila ng akap. Senador na yun. Yun lang po yun. Tuloy-tuloy po ang dayaan sa mundo.
Wala pong karapatan na umangal. Minsan ka madaya, okey, pero 'pag yung, lagi ka nadadaya ng mga kung sinong tao, wala kang karapatang maging pinuno. Okey na, ipalaganap niyo 'yan. Alam niyo po yung mga nagpapalaganap niyang mga dayan-dayan na 'yan, hindi ko alam ang purpose niyo. Pero marami kayong makukumbinsi, marami kayong magpapakumbinsi kayo na may dayaan, 'wag na kayong bumoto. 'Yan yung purpose niyan, eh. May dayaan, 'di na ako boboto, inaano kayo. Mas malupit pang mind conditioning 'yan. Hindi nga kayo nadala, eh, 'di ba? Hindi nga tayo nagpadala. Tignan niyo po, hindi nga kayo nagpadala sa mind conditioning ng survey ng mananalong mga Marcos. Positibo pa rin kayo, mananalo kami, mananalo kami. Pero nung may nagsabi lang na dadayain lang tayo, ay dadayain lang pala, ay nalungkot na. Wala. Ako, kung ayaw niyo ng bumoto dahil sa tingin niyo may daya, huwag kayong mag-expect na mananalo tayo. Ganun lang po yun. Boss Badong Pangkape, thank you very much, 25 AED. May gumagawa po ng paraan para magbantay ng boto. Ang trabaho po ninyo, natin, mangampanya at bumoto. Hindi po yung magpakalat na magkakaroon ng daya, magkakaroon ng daya. Mahirapan po sila mandaya kung landslide. Lahat po nagsasabi ng ganyan. Sa tingin niyo ba bobo yung mga politiko na yung PDP laban? Sa tingin niyo bobo tayo? Yung mga liderato niyan bobo, hindi na-anticipate yan. Alam nga natin, eh. Alam nga niyo, 'di ba? O naka-attend na ba kayo ng mga meeting paano kokontrahin yung pandaraya? Malamang hindi pa. Pero alam ninyo, aware kayo. O di aware din po yung mga kandidato natin. May mga, eto lang po tanong ko, 'pag ba may nag-rally sa inyo, involved kayo lahat? Sinong gagawa ng sound system? A-attend lang kayo, 'di ba? Hindi ba niyo iniisip, bakit may sound system? Bakit may nag-asikaso po nun? Ang trabaho niyo lang po, inimbitahan kayo, dumalo kayo. O, yun po ang trabaho natin dun. Thank you very much kay Vince Yao na nagbigay ng 130 NT. Kanya-kanya po tayo ng trabaho. Meron pong tumatrabaho para hindi tayo madaya. Ang problemahin nyo lang po, mangampanya at bumoto yung mga kamag-anak incorporated nyo. Thank you very much, Vince Yao. Hindi ko nabasa yata yung ano mo. Boss Buds, huwag ka nang umasa sa Trump administration na tutulungan niya si Tatay Diggs dahil Trump administration ang nag-utos kay bangag na presidente. Need po natin ang people's power pag ganyan, sobra na po ang ginagawa nila. Boss Buds, posible po bang kaya dumadami kidnapping kasi lumakas loob ng mga kidnappers dahil si PRRD nga kinidnap ng government tapos wala daw sila nilabag na batas? Iba pong usapin talaga yan. Political po talaga yan. Ang dito naman, yung pag-kidnap naman kay Duterte, ganito po yung pinapakita nila. Kaya naming gawin ang lahat, wala kayong magagawa. O, di ba? O, pinahuli namin si Duterte. Ang gusto nilang ipakita, ang gusto nilang sabihin sa mamamayang Pilipino, yung mga Duterte, hanggang daldal lang yan. Yung mga Duterte supporters, hanggang daldal lang yan. Kinidnap na si Duterte, dinala na sa ICC, may nagawa ba? Meron, daldal lang. Yun eh, hinahamon tayo na tayo hanggang daldal lang. Kaya po wag po tayong pumayag na nagpapakalat na may dayaan kasi po hindi ko po sinasabing walang magtatangka mandaya, no? Hindi ko po sinabi 'yan. Ang sinabi ko po, mayroon na pong nakaisip niyan. Mayroon na pong nagtatrabaho para may mga nag-hire na tayo ng mga tao na mga IT para tiyakin na hindi tayo madadaya. Ang problemahin nyo po, ang kaya nyo lang po, mangampanya para sa mga Duterte candidates. Yun po yung isa.
Kasi 'pag nag-nega po kayo ngayon, ipa-positive ko po kayo, mayroon pong mga tao, sila naman po naka-care of do'n, papaano tayo hindi madadaya? Oh, watcher po, may mga watcher po tayo. Alangan namang mangampanya lang ng mangampanya tapos walang watcher. May watcher po, sasabihin po sa kanila papaano yung ano yung babantayan nila. Ayun po yun. 'Pag kung ano yung makikita nila na posibleng dinadaya tayo, yun yung sasabihin. O meron din po tayong mga IT. Should we report to you any form of irregularities we might see po? Are you will to be a channel of alam mo, ako ikaw, ang dami mong ano, ang dami yung simple lang po yung pinagsasabi ko. Mangampanya kayo at kung ano pong mga tinataniman nyo ng mga kung ano-anong irregularidad eh. Natural, ire-report natin yan kung wala pa po yung eleksyon eh. Huwag kayong magtanim ng nadaya tayo din. Yan po, parang papunta kayo sa gera, parang ganito po eh, no? Papunta kayo sa gera, tapos ay matatalo tayo, yung mindset po, mindset. Yun yung gusto kong kanina pa pinapaliwanag sa inyo. Paano tayo umarap? Labanan po to eh. Ang pangit po kasi na, matatalo lang kami kasi dadayain. Ang pangit po na mindset na ganun. Tanungin ko po kayo, direktang tanong. Ang mga Duterte po ba kinagigiliwan ng mga mayayaman? Kinagigiliwan po ba sila ng mga oligarko? Tuwan-tuwa po ba sa kanila yung mga powers dito po sa Pilipinas? Hindi. Natalo na ba yung mga Duterte? Hindi pa rin. Hindi po sila kinagigiliwan kasi anti-corruption sila, anti-crime sila, no? Anti-drug sila. Pero kahit hindi sila kinagigiliwan na may mga makapangyarihan, natatalo ba sila? Hindi rin. Panay tayo. Alam niyo po, yung istorya ng 300 lang sila. 20,000 yung kalaban nila. Kung nag-isip sila, 300 lang tayo, hindi na sila lalaban. Tayo po, majority tayo eh. Kung hindi po kasi kayo naniniwala na majority po ng Pilipino ay mga Duterte, wala talaga. Ang dami niyong alalahanin sa buhay. Ang dami niyo pong alalahanin sa buhay. Mag-volunteer kayo na mag-watcher kung saan man kayo para po may silbi po yung alalahanin niyo. Nagbibigay kayo ng agam-agam sa mga tao eh. Nagbibigay po kayo ng mga alalahanin. Ang importante po dyan, may mga IT ba tayo sa tingin nyo? Meron po yan. Huwag nyo pong isipin na bobo po yung mga hinire natin. Kung noon nga mano-mano, puta, nakakapag-hire ng mga, natatandaan nyo yung mano-mano, meron po mga watcher, kasama po yan sa eleksyon. Nadaya na ba mga Duterte? Sa tingin ko po sa inyo, nadaya na ba yung mga Duterte? Hindi pa dahil hindi pa sila natatalo. RML, SBL, thank you very much. Basta Duterte lang ay boboto ko ba doon? Wala namang mindsetting yung tanong ko, sir. Okay na, huwag mo nang problemahin yun. Ano ba pinoproblema mo talaga? Kung ayaw mo nung sinasabi ko, labas na lang. Kung ano-ano mga pinoproblema mo, nagtatanim ka ng mga alanganin eh.
Sinasabihan na nga kita ng huwag kang mag-isip ng ganyan. Kung gusto mo mag-isip pa rin, huwag mo na kaming idamay. Doon ka lang sa sarili mong kwarto. Tignan mo yung mga ano na, madadaya kami, madadaya kami. Kami lumalaban kami. Nangangampanya kami. Pumupunta kami sa mga rally. Mga kamag-anak namin, sinasabihan namin na iboto. Kung ikaw panay, dadayain. Yan na yung mindset mo ngayon, di ba? Kaya hindi ka mapakali. Yung mindset mo kasi dadayain ka. Wala pa po nadayan Duterte. Ang tagal na po, wala pa pong natatalong Duterte. Sa Pilipinas, 2 lang po kandidato. Isang nananalo at isang nadadaya. Ngayon, kung doon ka sa nadadaya, talunan na yung mindset na ganyan. Si Lenny ba sa tingin nyo, dinaya talaga? Hindi. Talo talaga yun. Si Kiko ba dinaya ni Sara Duterte? Sino po ba nagsabi na daya sila noong nakaraan? Sino po nagsabi na nadaya sila? Si Lenny tsaka si Kiko? Si Sara Duterte, dinaya si Kiko? Naknang po pa. Majority kasi tayo, tapos tayo yung ganyan mag-isip. Marami tayo eh. Tayo yung marami. Pero, dadayain tayo, dadayain. Pag umulan, ang mindset mo dadayain, hindi na lang ako boboto. Pag mahaba pila, puta, pipila pa ba ako? Ang init-init. Dadayain lang kami. Pero kung ang mindset natin sa laban, mananalo kami, boto ko lang ang pag-asa. Puta, kahit mainit yan, kahit na ano yan. Lahat pinagdudahan mo, pati ako pinagdududa. Pag ako ba nag-report sa'yo ng katiwalian, open ka ba na puta, transparent ka ba? Naknang po pa. Pati mga kakampi mo, pinaghinalaan mo kung magiging transparent ako, ano? Araw-araw akong nagsasabi rito na iboto natin Duterte. Araw-araw. Tapos pagdating ng, pag may nakita ba ako, i-report mo, transparent ka ba? Puking tanong yan. Wala kang tiwala rito. Doon ka sa mga mahilig magganyan. Yung sige, ano yung kita? Ako hindi. Sasabihin ko sa iyo, ito ang paniniwala ko. Matagal na ako sa politika. Hindi po to ang first time ko na namulitika. Kung kayo, ngayon lang po kayo namulitika, ako po matagal na. Matagal na ako namumulitika. Sa Pilipinas, wala pong natatalong kandidato. Is either nananalo o nadadaya. Kung ngayon, lahat ng nadaya, lahat na natalo na sinabi na nadaya sila, pinaniniwalaan nyo. In the first place, kung nadaya ka, ito lang ang katwiran ko sa buhay. Ang mundo hindi po perpekto. Ang mundo maraming mandurugas, maraming mandaraya. Araw-araw yan ang kalaban natin. Mga mandaraya, mga mandurugas. Yan po ang tunay na mundo. Ngayon kung angal ka, paano tayo kung madadayan? Hindi lumaban tayo. Tusukin yung mata ng mga po. Kahit na anong gawin nyo, kagatin nyo. Wala akong ano sa mga taong nadaya kami. Nadaya ka pala eh. Putya, wala ka talagang karapatan to maglingkod. Eleksyon, boto mo na lang, hindi mo pa maalagaan. Paano pa yung taong bayan? Pakasimple po ng mga logic ko eh. Kung yung boto mo hindi mo kaya alagaan, wala kang karapatan na maglingkod. Paano mo alagaan yung mga taong bayan? Boto mo nga, hindi mo kaya alagaan. Iyon na yun eh. Robin Boss Buds noong 2022, pagdating nung huli, number 1 pa. Nadaya daw si ano. Maniniwala kayo? Nadaya si Sheljok, no? Nadaya pala si Lenny, bit hindi siya tumakbo ngayon na senador. Malamang manalo siya kasi nadaya siya ng presidente. Pero di senador, 12. Kaya nga po umasenso ang Davao City, marami investors kasi malaki ang trust nila sa mga Duterte dahil di corrupt. Correct. I'm sure number 1 si Marcoleta mananalo. Yan, mga ganyang mindset ang gusto ko. Nagtatanim po tayo rito ng positivity.
mananalo tayo, hindi yung entertain natin. Papaano po 'pag nag-report ako, are you willing to be transparent, to be utot mo, transparent ka pa nalalaman. Sino ka naman para yung sinasabi mo paniwalaan ko? Eh, ngayon pa lang defeatist ka na, eh. Eh, kung nadaya tayo, eh, di sa kwarto mo, walang karapatan dito yung mga nadadaya.